Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ay aminin natin ang ating mga kasalanan at ihingi po natin ang kapatawaran sa Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging isang katuwang ang sambayan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi namin ikagalak ang muling pagkabuhay sa gilid mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayoy, tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis sila roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Justo, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, luubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas.
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Alleluia, 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 Alleluia. Tayo pong lahat, kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kayang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunting pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paparoon sa Ama. Ano kayang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin nauunawaan. Naramdaman ni Jesus ang ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong, kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y muling makikita. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang mga madre ba ay naiintindihan ang Tagalog? Hindi. Ganun ba? Okay ba o hindi? Kasi when I was a seminarian, I was assigned in Hong Kong. I have also some fellow seminarians from India. For the Filipinos, when you say, "Do you understand yes or no?" It's like that. Yes or, di ba? Yes, yes or no. For the Indians, different. That's why I thought that I was telling him, if he understood, he said, yes. It seems na hindi pala. So, do you understand Filipino? Okay. So I will speak in Filipino para masanay din kayo, because most of your you are in the orphanage or you are from the orphanage or here for the old. We are neighbors, no? Because I am Father Nick. I am the assistant director of Spirit of Manila Cathedral School, no? So most of the time during pre-pandemic, and even now, I think some of our students go to your convent during their feast day, no? And also some of the personnel, no? They volunteer to help you to wash the clothes and the linens of the patients. Okay. So, kagalakan, joy, no? This is what Jesus Christ was saying to his disciples. For a while, you will weep, but for the world, they will rejoice. But these sorrows that you will feel is just temporary, because afterwards, it will be replaced by joy, as Jesus Christ said. And he was referring to the coming of the Holy Spirit. He said, "I am not going to the Father and left you orphans. Rather,
the Holy Spirit will be sent to you by my Father in my name. Yun ang kagalakan. Because if the Holy Spirit will be given to us by the Father through Jesus Christ, it means that Jesus Christ is also with us. Because the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. That's the Trinity, one God in three persons. So, in the Gospel, Jesus Christ said, huwag kayong mangungulila. Mangungulila kayo, subalit hindi magtatagal. Aalis ako pero muli niyo makikita. This coming Sunday, we will be celebrating the Ascension Sunday. Actually, the 40 days after the resurrection of Jesus Christ was yesterday. But in our local church, we celebrate the Ascension Day, the Feast of the Ascension on Sunday. But if you will count from Easter Sunday until yesterday, it was 40 days, di ba? That's why it should be 40 days dapat kahapon. So, the Ascension of the Lord Jesus Christ. This Gospel is the one that is being said by Jesus before He ascended into the Father. So He said, hindi ko kayong iiwang mangungulila kayo. You will miss me, but later on, I will return. Babalik uli ako. So I shall return. Ibig sabihin, He will not leave us orphans, but rather, the Holy Spirit will be sent to us by the Father. That's why even the disciples, they were not able to understand what Jesus Christ was saying, because they do not have yet the Holy Spirit. Because as we all know that the Holy Spirit, the main task of the Holy Spirit is to inspire us, is to let us understand what Jesus Christ was teaching and was saying. So that's why they do not understand yet what was Jesus was saying to them. But the point here is that the assurance of Jesus, His assurance that He will not leave us alone. And this is the good news, because He said, I will go back to my Father, then afterwards, it will be a rejoicing moment, because the Holy Spirit who will be sent to us by the Father will be the one to enlighten us. And it's also important and good that Jesus Christ will return to the Father so that the Holy Spirit will be sent to us. Kasi pag hindi umakyat si Jesus sa langit, hindi ipapadala ng Ama ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay kaya niyang lukuban ang lahat. He can be with anyone and everyone who wanted to have with Him. Di ba? That's the power of the Holy Spirit. That's why today, as we heard this gospel and also the first reading, I hope that the Lord will inspire us really to seek and to ask the Holy Spirit. Because in our daily lives, especially in our day-to-day activities, if we do not have the Holy Spirit, our work is like a burden. But if we have the Holy Spirit, how difficult and how hard is our work, it always we feel always consolation and happy, because we work out of love. Di ba, sisters? That's your experience. No? I think in any congregation of the religious, your congregation is one, was having a really, we can say, a missionary work. No? Caring these people, these old people, these disabled people, these PW, these children, that even their own families abandoned them, but you took care of them with love. So this is really how great your mission is. No? So may the Lord bless you always. No? Kasi hindi lahat ng mga madre, yung ibang mga madre, naka-high heel kayo, naka-sandals lang. Ano? Yung ibang mga madre, may lipstick, kayo wala. No? You understand lipstick? O, tumatawa si sister, naintindihan niya ako. Ikaw lang, sister, ang nakaintindi ata, no? Yung iba hindi. So, sabihan mo na lang sila mamaya para tumawa naman, no? Yan, di ba? O, di ba? Kayo, wala kayong lipstick. Yung ibang madre may lipstick. Di ba?
Kasi bakit ka mag-lipstick pa? Mag-aalaga ka naman, naglalaba ka lang naman sa mga ng mga may sakit, di ba? No need of having lipstick. Di ba? So this is really the mission. That's why it's very important to have the Holy Spirit, because the Holy Spirit will be the one to inspire us and make us always happy of whatever we do, because we do it by love. And remember, when we do it with love, it means we love also Jesus Christ, because as He said, whatever you do to my brother, you also doing it to me. Amen. Please stand. Inihahandog sa atin ng Diyos ang Kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya at ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati, naway makaranas ng nakapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ang may habag ng iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, akyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga maging dapat mong gawing batalisay ay maging marapat na makasalo sa iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ang aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang kaugnay ang anak mong minamahal upang makasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay at inihain sa krus,
Ang krus na ipinako ay buhay bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagkidapating kaming lahat ay makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. At magbigayan kayo ng pagbati ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag na wag pababayaang masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig, Panginoon ko. Hanap-hanap ka ng pusong, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na wag pahintulutang mabighani. Sa panandalian at huwag narilag, ikaw ang aking
yakap din ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit pag-ilog. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag na huwag paikabayaang masikhayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit pag-ilog. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay pakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, subalit ang ating misyon ay magsisimula pa lamang. Salamat sa Diyos.